give God the glory. Let's give God the worship. Oh God, you are worthy to be praised, Lord. You are worthy to be worshipped. You are so good. Oh, you're the King of Kings, Lord. You're the Lord of Lords. Oh God, you release your fullness upon the life of each and every one of us. Panginoon, punuin mo kami. Let you speak. Let you move in our hearts, oh God. Lord, let your word manifest on us. Let your promise manifest in our lives. Lord, hayaan mo na ang buong pagpupuring ito ay ikaw lamang. Ang buong pasasalamat ay ikaw lamang, Panginoon. And Lord, we expect more of you today and less of us. Punuin mo kami, Panginoon. Punuin mo kami ng kabuuan mo. Let your fullness overflow in the life of each and every one. Panginoon, touch every lives. And Lord, speak unto us. Move into our lives. Salamat, Panginoon, for this sweet presence that you have made us feel. Hayaan mo, Panginoon, na ibalik namin sa iyo ang pinakamatamis na pag-worship, ang pinakamasarap na pagsamba, at ang pinakamataas na pagpupuri ay sa iyo lamang, Panginoon. This we pray in Jesus' mighty name we say, Amen and Amen and Amen. Praise God. Praise God. Thank you, Lord. God is good. And all the time. Praise God. Pwede mong bigyan natin ng malakas na palakpak. Si Lord, come on, the praises He deserves. Thank you, Lord. Praise God. Lahat po ng children, 12 years old below, you can go to your kids' church po. Praise God. Ayan, sama na po kayo kay Teacher Lenny. Please bring your kids po para makapag-enjoy po sila. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ang sarap po mag-worship. Amen? Kung pwede lang po na buong service ay worship. Amen? So we are planning to have our worship night. So we encourage, kapag nagkaroon po tayo ng schedule ng worship night, please do attend po kasi there's more of singing and dancing when we have our worship night. Praise God. Pwede po bang palakpakan muni po natin si Lord? Grabe. Grabe po si Lord. Ang sarap ibalik ng papuri sa Lord. Amen. Praise God. So welcome po sa Jesus the Anointed One Church Full Gospel Christian Ministry. Ideklara po natin ang ating calling verse, the Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me because He had anointed me to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to preach the acceptable year of the Lord. Praise God. We also have our culture. Ito po ang gusto natin na mag-manifest sa ating mga buhay. Ideklara po natin, I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone and everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ and I'm not extreme. Praise God. So before we start, can I ask, meron po ba tayong first timer? Ngayon lamang po nakadalo ng ganitong gawain. Just raise your hand. Wow, praise God. Palakpakan po natin ang Lord for their lives. Welcome you in the church. And I pray we are not here to change the religion, but for all of us to have a relationship with the Lord. So welcome po sa ating church. Praise God. So we are already on the last 2 Sunday of the month of August. At ngayong pong buwan ng August, patuloy pa rin po tayo sa ating topic which is #feeling blessed. Praise God. Sabihin mo nga sa katabi mo, partner, mukhang blessed na blessed ka today. Amen. Mukha bang blessed yung partner mo? Amen. Siksik, liglig at nag-uumapaw yung katabi mo.
Praise God. Thank you, Lord. Grabe. And for the month of August, I believe ang August po ay Agosto ng pagpapala. Amen? Umaagos ang blessing. Amen? At umaagos ang pagkilos ng Lord sa ating mga buhay. Amen? And last Sunday, tinuruan po tayo ng Lord na sa atin pong paglilingkod, may dalawang bagay tayong dapat gawin. Tama po ba? Recap po tayo. Una po, tinuruan tayo ni Lord that in the middle of our serving o sa buhay po natin sa Panginoon, we need to condition our heart right. Iposisyon natin ng tama, ilugar natin sa kung anong kalooban ni Lord sa ating mga buhay. Tama po ba? And in number 2, tinuruan tayo, ito po ang pinakamaganda, we need to choose to stay in the right place. Sabihin mo nga sa katabi mo, partner, did you choose to stay? Anong sagot? Stay. Amen. So tinuruan tayo ni Lord last week na kapag natuto po tayo or sa gitna po ng ating buhay o sa araw-araw po nating pamumuhay, the Lord wants us na piliin nating manatili sa Kanya araw-araw. Amen? Panatilihin natin na manatili tayo sa salita ng Panginoon at kumakapit tayo sa mga pangako ng Diyos araw-araw. Amen? And this Sunday, ito po ay part 2. Kasundo po ito yung topic last Sunday. At ang topic po natin is entitled, Sa Gitna ng Pananatili. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, partner, sa gitna ng pananatili, may gagawin si Lord. Sa kabila ulit, sabi mo, partner, may gagawin si Lord sa pananatili mo. Amen? Excited po ba tayo? Amen. Alam niyo po, hindi natin minsan napapansin, we always tend to make a decision that we stay. Tama po ba? Tinuruan tayo ni Lord last week na pipiliin nating manatili sa salita niya. Pipiliin nating manatili sa presensya ni Lord. Pipiliin nating manatili sa kung ano yung sinabi sa atin ni Lord na gawin natin. Pero, ngayon pong umagang ito, the Lord will teach us, tuturuan tayo ng Panginoon na may benefit pala o may blessing pala kapag natutunan mong manatili. Amen. Excited na po ba tayo? Amen. So, let me share to you a story. Story by story po tayo ngayong araw na ito. Sino po dito ang nakakakilala kay Ruth? Amen. Kilala niyo po ba si Ruth sa Bible? Siya po isang balo. Tama po ba? Siya yung nagstay kay Naomi. But before that, bigyan ko po kayo ng background regarding sa life po ni Ruth, kung hindi niyo pa po siya kilala. During those times po, nagkaroon ng famine sa Judah. Okay? Sa Judah po, nagkaroon ng tagtuyot. Tingnan mo yung katabi mo, hindi yan yon. Amen? Blessed yung katabi mo. Amen? Nagkaroon ng famine, nagkaroon ng tagtuyot, wala pong maani. Okay? Wala silang makain. Kaya po, mayroon pong mag-asawang nagngangalang Elimelech and Naomi. Sabi nyo nga po, Elimelech and Naomi. Or Naomi, ano po? So kung kayo po ay nagbabalak magkaanak, pwede nyo pong ipangalan yung Elimelech. Wow, praise God. Medyo kakaiba po yung Elimelech. So, ang ginawa po ng mag-asawang ito, si Elimelech and si Naomi, umalis po sila sa Judah. Kasi wala na po silang makain eh. Kumbaga, wala na po silang maani kasi may tagtuyot. Pumunta po sila sa Moab, kasama po yung dalawa nilang anak na lalaki. Makalipas po ang panahon, namatay po si Elimelech. Ang natira na lamang po ay si Naomi at yung dalawa niyang anak na lalaki. And after 10 years, namatay naman po yung dalawang anak na lalaki. Nagkaasawa po pero namatay din yung dalawa. Ano po? So in short, ang natira na lamang po sa Moab ay si Naomi, yung asawa nung dalawang anak nila. Ang pangalan po ng asawa nung dalawang anak nila ay si Oprah and si Ruth. Ayun, doon po pumasok si Ruth. Galing po siya sa lahing iyon. So, in short, dahil namatay na yung mga lalaki, ang natira na lamang po ay yung balo. Natira na lamang po ay yung tatlong babae na wala pong mga asawa.
si Naomi, si Orpha, at saka po si Ruth. Sa panahon pong iyon, ang mga babae po, ang tingin sa kanila ay napakahina kapag wala pong asawa. Tama po ba sa mga may asawa? Talagang mahina ka kapag malayo yung asawa mo. Amen. Di ko pa po naranasan, wala pa po ako asawa. Okay. So, mahina po ang isang babae. Yun po ang tingin ng mga tao noon. Na ang isang babae po ay mahina kapag wala po silang kabiyak o wala po silang asawa. Dahil ang lalaki po noon ang kumikilos para mabuhay po ang isang pamilya. Pero I believe this generation, sa panahon po natin ngayon, ang mga balo po, yan po ang mga matatatag na tao. Amen? Praise God. Yan pong mga balo, yung mga wala pong asawa, yan po yung mga mahilig mag-zumba at mag-ballroom. Amen? Yan po ang mga pinagpapala ng Diyos. Talagang mayayaman po yung mga yan. Amen? Iba na po tong panahon na to eh. Pero nung panahon po na yon, ganun po ang status ng buhay ni Naomi, Oprah, and Ruth. Mahina po sila. Ngayon, nasa Moab po sila. Pero nung mga nakaraan, nabalitaan po nila na wala ng tagtuyot or famine sa Judah. Kaya si Naomi po, nagpasyo siya na bumalik na lamang sa Judah. Balik na lang tayo kung saan tayo mismo nakatira. At sabi niya po sa dalawang babae, kay Naomi at kay Ruth at kay Oprah, balik na din kayo kung saan kayo nanggaling. Kasi wala na naman yung mga anak ko na asawa nyo. Malaya na kayo, sabi ni Naomi. Pero in short po, lahat po sila bumalik. Si Orpha bumalik, si Naomi bumalik. Pero si Ruth po, hindi siya bumalik sa kung saan siya nanggaling. Kundi sinamahan niya po si Naomi, na nanay ng kanyang asawang namatay. Wow, praise God. Ano nga pong tawag dun sa nanay ng asawa? Bianan po ba? Pag babae? Ayun, okay. Kanina ko pa po yan hindi ko maana. So, bianan. Sino po dito ang kasundo niya ang kanyang biyanan? Praise God. Blessing. Amen. Blessing po yan. Pero kung hindi pa po kayo magkasundo, God is calling you today. God is telling you today na may blessing kapag sinamahan at nakipag-ayos ka sa bianan mo. Amen? Bakit po? Ano nangyari? What happened? Alam niyo po, nakakatuwa ang buhay ni Ruth. Sabi ni Ruth, in Ruth 1:16-17, kasi sinabi nga ni Naomi, uwi na kayo kung saan kayo nanggaling. Pero sabi po ni Ruth, huwag niyo naman pong sabihin na iwan ko kayo. Hayaan po ninyo na sumama ako sa inyo, sabi ni Ruth. Kung saan man kayo pupunta, doon ako pupunta. Kung saan man kayo tumira, doon ako titira. Ang iyong bayan ay magiging bayan ko. At ang iyong Diyos ay magiging Diyos ng buhay ko. Amen? Sabi pa ni Ruth, alam mo, Naomi, kung saan ka mamatay, doon ako mamamatay. Doon ako magpapalibing. At parusahan ako ni Yahweh pag nagkahiwalay tayo, maliban na lamang kung kamatayan ang maghiwalay sa atin. Grabe po yung pag-ibig ni Ruth kay Naomi. Sabianan niya. Amen? Ready siya na magstay at manatili para lamang masamahan ang bianan na meron siya. Amen? Ano pong meron dito? Kapatid, you never know. Minsan ikaw si Ruth. May nilalagay si Lord sa heart mo na kailangan mong manatili sa isang sitwasyon. Manatili sa isang trabaho na matagal mo nang pinagpe-pray. Manatili sa isang negosyo na matagal mo nang binild up. O manatili sa isang school na matagal mo nang ipinag-pray. Alam mo kapatid, kapag natutunan mo na magstay ka o manatili ka sa right place, dadalahin ka ng Panginoon sa mga extra favor ng buhay mo. Amen? Kapag nagstay ka sa right place, may extra favor. Hindi mo makikita yun kapatid, namaya papakita natin, oo nga no, ganun nga pala kapag nagstay ka may mangyayari. Excited na po ba tayo? Amen. Kaya po si Naomi and Ruth, bumalik po sila sa Judah. At pagbalik po nila sa Judah, nagsisimula na po ang anihan. Wow, nagsisimula na. They are in the season of harvest.
season of blessings. Kaya po, in Ruth 2, verse 2 to 16, isang araw po, sinabi ni Ruth kay Naomi, pupunta po ako sa bukid at mamumulot ng mga uhay na naiiwan ng mga gumagapas. Ang pupulutin niya daw po ay yung mga naiiwan. Ibig sabihin, yung bang mga tira-tira. Para lang may maitustos sila sa araw-araw. Kasi nga kababalik lang nila eh. Gusto lang nilang makaraos sa buhay. Doon ako sa may likuran ng sino mang papayag. At sumagot si Naomi, ikaw ang bahala anak. Kaya po si Ruth, in verse 3, nagpunta siya sa bukid at namulot po siya ng mga uhay. Kasunod po niya yung mga gumagapas. At nagkataon, ang napuntahan niya po ay bukid ni Boaz. Isang kamag-anak ni Elimelech na napakayaman at iginagalang sa kanilang bayan. Alam niyo po ang napansin ko dito. Ang heart po ni Ruth, ang gusto niya lang ay magpatuloy. Amen? This is our common character. Ang gusto lang po natin yung makaraos, di ba? Tama po. Nilalaban lang. Kamusta ka na? Ito, nakakaraos naman. Kamusta ka na? Ito, nilalaban lang ang buhay. Pinipilit lumaban. Amen? Narinig niyo na po ba yun? Pag nangamusta kayo, hindi okay lang yung sagot. Pero ang sagot, ito, lumalaban. Amen? And I believe that is how Ruth and Naomi in that situation, pinipilit nilang lumaban. Bakit? Mga byuda po sila, mga walang asawa at mga babae. Kaya sabi niya, kahit tira-tira lang, punta ako. At nung nagpunta po siya, nung nagpupulot na siya ng mga tira-tira, ibig sabihin, may una pong namumulot, yung mga natira, kanyang pupulutin. Pero nakita ko po dito in verse 3, ang sabi po, nagkataon, ang napuntahan niya ay ang bukid ni Boaz. Ano pong sabi? Nagkataon. Hello? Marami pong bukid ang pwedeng puntahan. Pero, si Naomi po ay napunta sa bukid ni Boaz. Bakit daw po? Nagkataon. Sabi po sa nagkataon. Alam niyo po, when it comes to the Lord, I believe, wala pong nagkataon. Walang nagkataon lang. Bakit? Lahat ng bagay at plano at biyaya para sa'yo, nakalatag na yan ayon sa kagustuhan ng Diyos. Amen? May talagang nakaprepare para sa'yo, kapatid. Walang coincidence. Alam mo, coincidence lang yata na lumabis yung sukli sa akin. Hindi. Sinadya ni Lord, kulang yung pamasahe mo eh. Amen? Walang nagkataon, kapatid. Walang coincidence lang, kundi sadyang nakaplano para sa'yo. Amen? Ganito kumilo si Lord. Kapag natutunan mong manatili, walang coincidence, lahat nakaplano. Amen? Lahat naka-align sa plano ng Lord. Philippians 2 verse 13. Basahin nga po natin sabay-sabay. For God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Kaya pala mga kapatid, walang salitang nagkataon. Sinadya ni Lord na si Ruth ay doon umani sa bukid ni Boaz. Sinadya ni Lord. Kamag-anak pa ni Elimelech. Si Lord ang nag-design sa pabor na tatanggapin mo. Amen? At kapag si Lord ang kumikilos, si Lord ang nagbibigay sa'yo ng desire para gawin mo. Amen? Kapag si Lord ang gumagalaw sa buhay mo, si Lord ang nagmo-mold ng mga blessing para sa'yo, ng pabor para sa'yo, ilalagay ni Lord sa heart mo yung desire para magpatuloy. Ilalagay ni Lord sa heart mo yung desire para hindi ka tumigil. Amen? Because God is working in you. Kaya pala minsan, ang sagot natin, lumalaban lang, nagpapatuloy lang. Bakit? Si Lord ang nagbibigay sa heart mo para magpatuloy. Si Lord ang nagbibigay ng desire sa puso mo para magpatuloy. Amen? Because God is working in you. Next po, in verse 4, hindi nagtagal. Wow. Kapag hinahanda ng Panginoon, basahin po natin, no? Di nagtagal, dumating naman si Boaz. Sino pong may-ari ng bukid? Si Boaz. At nung dumating po siya, hindi matagal. Kapatid, kapag may inalign si Lord sa'yo na plano niya, kapag may pabor sa'yo ng Panginoon na gusto niyang mangyari at nasa puso mo na, sabi po dyan, hindi magtatagal. Amen?
Pag nilagay ni Lord sa heart mo, kagaya po ni Ruth, nilagay niya sa heart niya na gusto niya lang umani. Yung sobrang gusto niyang magpatuloy ang nasa mindset niya kahit tira-tira lang. Kahit tira-tira lang yung makuha ko, ang mahalaga may makuha ko. Pero alam niyo po, ang gusto ng Panginoon, kapag kumilo siya sa buhay mo, yung pabor na mararanasan mo hindi magtatagal. Amen? Gusto niya ma-receive mo. Ano po nangyari? Dumating si Boaz at sumain niya si Yahweh. Bati niya sa mga gumagapas. Pagpalain naman kayo ni Yahweh, sagot nila. Verse 5. Nang makita ni Ruth, itinanong ni Boaz, sino ang babaeng yon? Grabe. Hindi mo alam, kapatid. Sa iyong pananatili, may mga Boaz na ipapadala sa iyo ang Panginoon. Amen? Sa iyong pananatili, may Boaz na gagamitin ang Panginoon sa buhay mo. Amen? I want to share po, this preaching is from the Pastor's Enrichment Program in Vietnam. Kaya ni-encourage ko kayo na umattend po. Ang ganda po nito. So ano po nangyari? Hindi mo namamalayan dahil nananatili ka lang. Yung tao, yung Boaz na ipapadala sa'yo ng Panginoon, ikaw na mismo ang hahanapin niya. Hello? Yung blessing na nakahanda o yung taong gagamitin ni Lord para pagpalain ka, ikaw na mismo ang hahanapin ng tao na yon para pagpalain ka. Amen? Grabe si Lord. But we do not know. What if ikaw naman ang gawing Boaz ni Lord? Wow, mas matindi po yun. Kapag ikaw mismo ang ginawa ni Lord na Boaz, ikaw ang maghahanap, sino ba dito pwede kong pagpalain? Wow, grabe, praise God. Nakakangilabot. Pero alam niyo po, ang sarap na nagbibigay ka. Amen? Ang sarap sa feeling na ikaw yung nagtatanong, sino ba yung babae na yan? Amen? Now, in verse 6, siya po ang Moabitang kasama ni Naomi nang umuwi rito mula sa Moab. Sagot po ng katiwala. Verse 7, nakiusap po siyang makapamulot ng nalaglag na mga uhay at pinayagan ko naman. Kaya't maagang maaga pa'y naririto na siya, katitigil lamang niya para magpahinga sandali. Grabe po yung eagerness ni Ruth para lamang makapagpulot ng uhay. Alam niyo po ba yung uhay? Grains. Grains, palay. Tama po ba? Yun yung uhay. So, yung eagerness po ni Ruth ay ang makapamulot lang. Kaya nakiusap siya. Ano sabi po nung katiwala? Pinayagan ko naman. Ibig sabihin, may option na hindi siya payagan. May option na bawal siyang mamulot. Pero during those time, pinayagan si Ruth. Bakit? Kasi lahat po nakaayon sa plano ng Diyos. Amen? Minsan nakala mo may pumipigil sa'yo para matanggap yung blessing ni Lord. Pero hindi mo alam, iniaayon ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen? Ipinaayos ng Diyos ang plano niya sa buhay mo. Amen? Kaya po, meron pong 4 na bagay na ginagawa ang Diyos sa gitna po ng ating pananatili. Handa na po ba tayo? Number 1, sa gitna ng iyong pananatili, may provision at buhay. Ulitin ko po, sa gitna ng pananatili, may provision at buhay. Amen? Sa buhay po ni Ruth, dahil siya ay nanatili, may provision na ginawa si Lord, may buhay na ginawa si Lord. Bakit po? Verse 8, nakita na nga po ni Boaz si Ruth. So nilapitan ni Boaz si Ruth at kinausap, anak, huwag ka nang pupunta sa ibang bukid. Dito ka na lamang mamulot kasama ng aking mga manggagawang babae. Verse 9, tingnan mo kung saan sila gumagapas at sumunod ka. Sinabi ko na sa mga tauhan ko na huwag kang gambalain at kung ikaw ay nauuhaw, malaya kang uminom ng tubig mula sa aking banga. Balikan po natin yung verse 8. Napakaganda po nito kasi si Boaz po ang lumapit kay Ruth para makausap. Balikan po natin yung verse 8. Sabi niya, huwag ka na pupunta sa ibang bukid. Last Sunday, tinuruan tayo ni Lord na manatili. Amen? This is the word of the Lord. Na huwag ka nang pumunta sa ibang bukid para lang maranasan yung blessing ni Lord. Hello? Huwag ka nang pumunta sa ibang bukid para lamang maranasan ang blessing ni Lord. Bakit? The Lord already sent you
there for a special favor. Amen? May kalalagyan ka na kapatid, huwag ka nang pabago-bago ng isip. Lord, ano ba talagang kalooban mo? Okay na ba ako dito sa trabaho ko na to? Kapatid, 10 years mo pinag-pray yan, ngayon ka pa nagtanong kay Lord. Hello? Huwag ka nang pumunta sa ibang bukid, manatili ka lang kasi may pabor na ibibigay sa'yo ang Diyos. May kikilusan sa'yo ang Diyos sa lugar na yon. Hindi mo alam kapatid, may inilalapit na sa'yong Boaz para kumilos sa pagpapala na matatanggap mo. Amen? Kinikilusan na yan ng Lord. Kaya ang gusto ni Lord, mananatili lang tayo eh. Kagaya ni Ruth. 2 tao po ang pinag-uusapan natin ngayong umagang ito. It's Ruth and Boaz. Si Ruth po, pinili niya ang manatili. Si Boaz naman po, sa pananatili ni Ruth, siya ang ginamit ng Diyos para magpala kay Ruth. Amen? 2 tao lamang po kung sinong pipiliin nyo ngayong umagang ito. Do you want to be like Ruth na tumatanggap at tumatanggap? Or do you want to be like Boaz na siya ang ginagamit ng Lord para magpala? Amen? Kaya po, ang nangyari, nagkaroon ng provision. Sabi niya, huwag ka na pumunta sa ibang bukid, dito ka na lamang mamulot. Kung nasaan yung mga tauhan ko, doon ka na din mamulot. Verse 9. Tingnan mo kung saan sila gumagapas at sumunod ka. Bakit po? The Lord encourages us na the moment na makilala natin si Lord, hayaan natin na patuloy na sumasama tayo sa mga tao na nakakakilala din kay Lord. Kaya ini-encourage natin na lahat ng kaibigan natin, madala natin kay Lord para ma-experience natin yung blessing na na-experience natin. Amen? Kaya ang sabi po dyan ni Boaz, sumunod ka kung nasan yung mga tauhan ko din. Kung saan sila nag-aani, sumunod ka kasi doon talaga may ani. Amen? Kaya pala po dapat sama-sama tayo. Isang pamilya tayo sa paglilingkod sa Panginoon, sa pananatili. Bakit? Kasi sama-sama po tayo nandoon yung biyaya ng Panginoon. Amen? At kung ikaw ay nauuhaw, ito po ang pinakamaganda. Sa gitna ng iyong pananatili, may buhay. Paano po natin nasabi yon? In verse 9, sabi niya, kung ikaw ay nauuhaw, malaya kang uminom ng tubig mula sa aking banga. Ang tubig po symbolizes life. Water is life. Amen? Kaya kung ikaw ay nananatili sa Panginoon, yung mga aspeto ng buhay mo na para bang wala ng pag-asa, kapag nanatili ka sa Panginoon, kayang bigyan ng buhay ng Panginoon. Amen? Yung dati nananampalataya ka na kaya mong magnegosyo, pero namatay yung pananampalataya mong yon. Kapatid, ngayong araw na to, bubuhayin ng Diyos yung pananampalatayang yon. Amen? Kung dati nananampalataya ka na kaya pang magbago ng anak mo, pero parang nawalan ka na ng pag-asa, kapatid, ngayong oras na to, bubuhayin ng Diyos yung pananampalatayang yon. Amen? God will give life. May buhay. Ano pa po, number 2? Ang pinakamaganda, sa gitna ng iyong pananatili, gagamit ang Diyos ng Boaz para pagpalain ka. Wow! Gagamit ang Diyos ng Boaz para pagpalain ka. Kaya pala kapatid, sabi kanina, huwag ka nang aalis. Huwag ka nang lilipat ng ibang bukirin. Bakit? Baka hindi mo alam, ang kailangan mo lang manatili, paparating na pala ang Boaz mo. Paparating na pala ang gagamitin ni Lord para mag-supply ng pagpapala mo. Or ikaw ang kikilusan ng Panginoon para maging pagpapala sa iba. Amen? Sige po, palakpakan natin si Lord. Come on, let's give God the glory. Ano po nangyari? Verse 10. Nagpatira pa si Ruth bilang pagbibigay galang at nagtanong. Sabi niya po kay Boaz, ako po isang dayuhan. Bakit po napakabuti ninyo sa akin? Sabi ni Ruth, kung sa language po natin, sino ba ako para makapagpalain? Tama ba? Sino ba ako para ma-deserve lahat ng to? Sabi ni Ruth. Bakit ang buti-buti mo sa akin, Boaz? Verse 11, sumagot po si Boaz. Nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyenan mula nung namatay ang iyong asawa. Alam ko ring iniwan mo ang iyong mga magulang at sariling bayan upang manirahan sa isang lugar na wala kang kakilala. Verse 12, pagpalain ka nawa ni Yahweh dahil sa iyong ginawa, gantimpalaan ka nawa ni Yahweh
ang Diyos ng Israel sapagkat sa kanya ka lumapit at nagpakupkop. In verse 11, sabi ni Boaz, nabalitaan ko kasi lahat ng ginawa mo eh. Lahat ng sakripisyo mo. Natuwa ako kaya gusto kitang pagpalain. Amen? Hayaan po natin. I know, sa pananatili, may gagamitin si Lord na Boaz. But my encouragement today ay ikaw ang maging Boaz ng mundong ito. Amen? Na ikaw ang gagamitin ni Lord para maging pagpapala sa ibang tao. Bakit po? I remember Rev Ito's testimony. Sabi niya, meron po siyang isang member sa church. At ang heart po ng taong ito ay magbigay. Hindi po siya mayaman. Normal na tao, normal na nagtatrabaho. Ano po? Pero lagi siyang naghahanap, sino kayang may pangangailangan? Sino kayang pwedeng i-bless? Sino kayang nangangailangan ng tulong ko? At nabalitaan po yun ni Rev. At nung tinanong niya, sabi niya, bakit mo ginagawa yun? Bakit ka bigay ng bigay? Sabi po ng taong to, tingin po kayo sa akin. Sabi niya, ang sarap po kasi sa puso kapag nagbibigay ka. Masaya ang puso ko kapag nagbibigay. Amen? Ganun pala po kapag ikaw ay isang Boaz. Bigay ka ng bigay, hindi dahil meron ka. Bigay ka ng bigay kasi si Lord ang kumikilos sa puso mo, urging you para magbigay. Amen? Kaya kanina sabi po, for God is working in you and He will give you the desire to do what pleases Him. Kaya pala, may mga times na ang puso mo, kung ikaw ay isang Boaz, ang puso mo, parang hindi ka makatulog pag hindi ka nagbigay. Parang hindi ka makatulog pag hindi ka nagtanim. Kaya pala kapag ganun ang puso mo, the Lord already gave you the desire in your heart to be like Boaz. Nilagay na ni Lord sa puso mo yung desire para maging kagaya ni Boaz. Amen? Kaya po, there are two people, Ruth and Boaz. Si Ruth na tumatanggap ng pagpapala o si Boaz na nagbibigay at nagiging source ng pagpapala. Amen? Nandyan po kayo? Amen. Kaya po, in verse 13, sumagot si Ruth. Salamat po, pinalalakas niyo yung loob ko sa mga sinabi niyo kahit isang hamak na tagapaglingkod lang ako. At katunayan, hindi kabilang sa mga manggagawa mo, napakabuti niyo po sa akin. At nung dumating ang oras sa pagkain, ito pa po napakaganda, verse 14, tinawag ni Boaz si Ruth, halika rito, kumuha ka ng tinapay at isawsaw mo sa sarsa. Kapatid, hindi mo alam sa pananatili mo, yung Boaz mo na ang tumatawag para sa pagpapala mo. Amen? Tinatawag ka na para sa pagpapala. Talagang hinahabol ka na ng pagpapala sa buhay mo. Amen? Kaya kapag nananatili ka sa Panginoon, gumagawa ang Diyos ng tao ng isang Boaz para pagpalain ka. Amen? Nagpapadala ang Diyos ng isang Boaz para maging pagpapala sa'yo. Tinawag pa siya eh. Sabi niya, umupo siya kasama ng mga manggagawa at binigyan siya ni Boaz ng inihaw na sebada. Kumain naman si Ruth hanggang sa mabusog at may natira pa sa pagkain ibinigay sa kanya. Verse 15, di pa tapos si Ruth mamulot. Nang ipagpatuloy niyang pamumulot, talagang hindi po siya tinitigilan ni Boaz. Nakikita niyo po? Amen? Di siya tinitigilan ni Boaz. Pinagbili na ni Boaz ang mga manggagawa. Hayaan ninyo siyang mamulot kahit sa tabi ng mga binigkis na uhay. Huwag ninyo siyang pagbabawalan. Amen? Kapag nagpadala si Lord sa'yo ng Boaz, yung supply hindi tumitigil. Amen? Constant yung supply. Kaya kahit namumulot ka na, napapagod po tayo. Nagpagod na nga si Ruth, nakailang kain na siya at pahinga. Pero supply pa din. Supply pa din ng Boaz. Talagang nagbilid pa siya sa mga kawal. Hayaan nyo lang siya mamulot ha. Kahit doon na siya mamulot sa mga napulot nyo na. Hello? Kapatid number 3, sa gitna ng iyong pananatili, hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Sige po, palakpakan natin si Lord. Come on! Hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Balikan nga po natin. Ano nga po ulit yung background ni Ruth? Siya po ay isang balo, walang asawa, at isang babae. Looking back to her background,
Kung tayo po ang nasa sitwasyon, yun nga lang pong mawalan ng asawa, parang ang hirap na po sa pakiramdam. Amen? Yun pong mawalan ka or mamatayan ka ng mahal sa buhay, parang ang hirap pong magpatuloy. Amen? Pero sa buhay po ni Ruth, hindi lang siya basta nanatili, siya ay nagpatuloy. Amen? Doon sa pananatili na meron siya, doon natin nakita na hindi kailanman siya pagkukulangin ng Panginoon. Saan po siya nagpunta? Taga Moab po siya eh. Taga Moab si Ruth. Pero nung pagdating niya sa Judah, hinahabol pa rin siya ng pabor ng Panginoon. Amen? Ito ang sinasabi ng Lord. Kapag ikaw ay natutong manatili, hahabulin ka ng pagpapala ng Diyos. Amen? Hindi ka pagkukulangin ni Lord. Number 4, sa gitna ng iyong pananatili, hindi hihinto ang pagpapala sa buhay mo. Hindi hihinto, kapatid. Na-flash ko po ba yung verse 16? Sabi po sa verse 16, kadugtong po ito nung kanina, maglaglag kayo ng mga uhay mula sa binikis para may mapulot siya. Kapag sinabi ng Panginoon na hindi kanya pagkukulangin, yung Boaz na gagamitin niya sa buhay mo, o baka ikaw ang Boaz na gagamitin ni Lord, uutusan ka niya. Na gumawa ka ng isang sitwasyon para mas matanggap pa niya yung pagpapalang para sa kanya. Amen? Anong ginawa po ni Boaz? Gumagawa siya ng situation para ma-receive pa ni Ruth yung pagpapala. Amen? Hindi siya basta nag-alok lang ng pagkain. Hindi siya basta umuo lang. Sige, kuha ka na dyan sa bukid ko. No, ipinakita niya, kumilos si Boaz para maranasan ni Ruth ang pagpapala ng Diyos. Amen? Kapatid, hindi pinipili ng Diyos ang pagpapalain niya. Ang tinitingnan lang ng Panginoon ay kung mananatili ka. Amen? Come on, sige po, palakpakan natin si Lord. Hindi hinto ang pagpapala sa buhay mo. Bakit po? Natapos na si Ruth. Natapos na po siya. Yan po yung last word ni Boaz sa mga tauhan nung namumulot na po si Ruth. Nung natapos po si Ruth, umuwi po siya kay Naomi. At masaya po siya, ikinwento niya, saang bukid siya nag-ani, anong ginawa ni Boaz, pinakain siya. Ito po ang sagot ni Naomi. Ruth chapter 3 verse 18. Flash po natin, 3 verse 18. Na magkagayoy, sinabi niya, sabi ni Naomi, maghintay ka anak ko. Tingnan niyo po, hanggang sa iyong malaman kung ano ang mangyayari. Sapagkat ang lalaking iyon ay hindi hihinto. Ulitin ko po, ang lalaking iyon ay hindi hihinto. Yung Boaz na ginamit sa buhay ni Ruth, kailanman ay hindi hihinto hanggang matapos niya ang bagay sa araw na yon. Ano po yung bagay na yon? Pag ikaw ay isang Boaz, may urge sa'yo si Lord na magtanim. Pag ikaw ay isang Boaz, may nilalagay si Lord sa puso mo na desire para makapagbigay. May nilalagay si Lord sa heart mo para magpala ng tao. At habang ginagawa mo yun, your heart will be happy. Masaya yung puso mo. Hindi dahil nawawalan ka, pero dahil nakakapagbigay ka. Amen? Alam niyo po, ang pagbibigay, it does not always pertain about money. Alisin po natin yon sa isipan natin na pag sinabing pagbibigay pera. Pag sinabi pong pagbibigay, pagtatanim, pagpapala, it can be your time, your effort, and your love for what you are doing para sa kaharian. Amen? Ganun po tayo. Ano sabi po? Hindi hihinto. Kapatid, kapag nagpatuloy ka na natili ka sa Panginoon, pag ikaw ay ginamit na Boaz, hindi ka hihinto eh. Nagiging pagpapala ka sa ibang tao. At kung ikaw naman ay isang Ruth, hindi hihinto yung blessing na matatanggap mo mula sa Panginoon. Amen? 2 tao lamang po yan. Church, palaging gagamit ang Diyos ng tao para ikaw ay pagpalain. Gagamit at gagamit ang Diyos ng isang Boaz para pagpalain ka. Or, baka ikaw ang Boaz na gustong gamitin ng Panginoon. Amen? Kapatid, sa gitna ng iyong pananatili, nandoon ang totoong pagpapala. Isa pa po,
na ginawa ng Panginoon sa buhay po ni Ruth. Gumamit siya ng mga tao sa paligid ni Ruth para makuha niya agad yung pagpapala. Sino po yung mga tao na yun? Yung mga tauhan po ni Boaz. Yung mga kawal ni Boaz. Kung hindi po yun sumusunod kay Boaz, hindi marireceive ni Ruth ang pagpapala niya. Amen? That's why God will give you the right people habang naghihintay ka, habang nananatili ka sa pagpapala ng Panginoon. Amen? Church, hindi masama na ang desire natin ay ang maging kagaya ni Ruth. Pero ngayon po, tanungin ko kayo, sino ka sa dalawang to? Pipiliin mo bang si Ruth na masayang receive? Praise God. Wala pong masama maging Ruth. Or pipiliin mo bang maging Boaz na ikaw ang nagiging source ng pagpapala? Ikaw ang ginagamit ng Panginoon para maging pagpapala. Bago po kayo pumili, at bago tayo mag-pray, tapos na po ako, gusto ko po itong sabihin sa inyo. Pag ikaw po isang Ruth, ikaw po ay naghihintay, nananatili para sa pagpapala. Tama po ba? Amen? Pero pag ikaw ay Boaz, ikaw ang nagtatanim ng pagpapala. But let me tell you this. Kapag ikaw ay isang Boaz, at ang desire mo ay maging si Boaz, ilalagay ni Lord sa puso mo ang desire para maging Boaz. At hindi lang desire ang ilalagay sa'yo ni Lord. Ilalagay sa'yo ni Lord yung capability to be like Boaz. Amen? Ano po yung capability na yun, kapatid? Anong itatanim mo? Anong ibibigay mo? Anong ipagpapala mo? Galing sa Panginoon. Amen? Galing sa Panginoon. Kaya pala, kapatid, this time as you choose, ano yung desire mo? Lord, I want to be like Ruth. Wala pong masama maging si Ruth. Or Lord, I want to be like Boaz. Na kaya mo ko ginagamit para pagpalain ng iba dahil sobra-sobra na yung pagpapalang natatanggap ko. Amen? Kapag ikaw ay si Ruth, maganda yung pagpapala mo sa lupa. Pero kapag ang dinisar mo ay si Boaz, may pagpapala ka na sa lupa. Iba pa yung pagpapala sa langit dahil nagtanim ka. Amen? I pray na ngayon pong umagang ito, ang i-desire natin ay hindi lang maging kagaya ni Ruth. Again, hindi po masama na ang desire natin ay tumanggap. Pero I pray na ang maging desire natin ay maging kagaya po tayo ni Boaz. Na tayo ang gagamitin ng Lord bilang kamay niya to be an extension of His blessing to other people. Ikaw ang magiging pagpapala sa iba. This is my declaration to J.E. Lipa people that we will be the hand of God as the source of His blessing to other people. Amen? Sobrang excited po ako. Ang daming ginagawa ni Lord sa ating church. Ang dami pong business na natatayo. Last year, every meeting, our chairman po natin ng TSN ay si Rev Ito. And every time na nagte-testify po ako kung gaano kagaling si Lord, kabuti si Lord sa Lipa, ang lagi niya pong declaration, di ko po ito nasasabi, lagi niyang declaration, grabe yung batang yan. In her church, the Lord will build up businessman and businesswomen. Tatayuan ng Panginoon. Every time po na makikita ko si Rev Ito, grabe ang member mo, puro businessman at businesswoman. Yun po ang declaration niya. Pero ang member po natin, halo-halo. Pero I believe in your hearts, may pinibuild si Lord sa iyo na matagal mo nang dinedesire. And right now, my prayer is for you to desire to be like Boaz. Na tayo ang maging source ng pagpapala ng Diyos. Amen? Na kaya ka nagpapala hindi dahil gusto mo lang, kundi dahil sobra-sobra yung pagpapalang binibigay sa iyo ni Lord. Amen? Sobra-sobra yung blessing sa iyo ni Lord. Kapatid, sa'yo na to. Sa'yo na tong kotse ko. 10 kasi yung sa akin. Praise God. Grabe si Lord. Ganun ka pinagpapala ng Diyos. Kapatid, bayad na ba yung tuition mo? Bayaran ko na kasi marami pa kami ditong labis. Praise God. Desire to be like Boaz. Bakit? Because you have the capacity to bless people. Amen? Masaya po ang tumanggap.
Tama po ba? Masaya pong tumanggap, pero mas masaya po kapag sa'yo nanggagaling ang ibinibigay. Amen? Biblical po yan. Let me end in this verse, Acts 20, verse 35. And I have been a constant example of how you can help those in need by working hard. Maganda daw pong example kapag tayo ay nagtatrabaho ng very hard. Diyan po ba? Last verse. Flash po natin. Bago ko sabihin yung last phrase. Acts 20 verse 35. Nasa dulo po. Sabi po, I have been a constant example of how you can help. Example po si Paul on how he can help those people in need by working hard. Nandyan ba? Last verse. Wala. O sige. You should remember those words. Tingin na lang po kayo sa akin. Sabi po, ayan, praise God. And I have been a constant example of how you can help those in need by working hard. Nagtatrabaho po tayong lahat, I know. And you should remember the words of the Lord. It is more blessed to give than to receive. Amen? Sige po, palakpakan niyo si Lord. Come on, huwag niyong pigilan yung para sa Lord. Mas pinagpapala ng Diyos yung nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Maaring noon, parang taliwas po sa perspective ninyo ang verse na ito. Ha? Paano ko pinagpapala? Nawalan na nga ako kasi ako yung nagbigay eh. Iba yung tumanggap. Iba pala po ang perspective nun. Kaya pala, mas pinagpapala yung nagbibigay kasi sobra-sobra ang binibigay ng Diyos sa nagbibigay. Amen? Sobra-sobra, labis-labis. Yung mga Boaz, labis ang blessing niyan, kaya siya ang ginagamit ni Lord. Kaya dapat ang desire natin maging kagaya ni Boaz. Nabibigyan tayo ni Lord ng capability to be like Boaz. Amen? Kapatid, huwag kang matakot. Why? Sinabi ng Panginoon, for God is working in you. God is working in you. Can we flash that verse, yung kanina po? Philippians 2 verse 13. Pinakauna po yata yun. Philippians 2 verse 13. Huwag kang matakot na i-desire sa puso mo na, Lord, I want to be like Boaz. Gusto ko ako yung maging source ng pagpapala, Panginoon. Gusto ko ako yung maging pagpapala sa tao. Why? God is working in you. The Lord is giving you the desire and the power to do what pleases Him. Kapag dinesire mo, kapatid, papatulan ng Panginoon. Amen? Kaya dapat, ang desire mo, I want to be like Boaz. Bakit? Dahil kapag ikaw ay isang Boaz, mas matindi ang pagpapala mo dahil sa'yo muna pinadadaan ng Diyos. Amen? Sa'yo pinadadaan ni Lord. Bago ma-receive ng tao, sa'yo muna. Grabe si Lord. That's why, kapatid, can we all stand up? Tayo po tayo lahat. Today, desire to be like Boaz. Because you are becoming the instrument of God to be a blessing to other people. Ikaw ang nagiging pagpapala sa iba. Ikaw ang magiging simula ng pagpapala. Right now, I pray that we will desire to be like Boaz. That the J.E. Lipa family is a family of Boaz na hindi natatakot na magtanim, hindi natatakot na maging pagpapala sa iba dahil sobra-sobra ang pagpapalang ibinibigay ng Panginoon. Amen? Now, let us worship the Lord and let us desire in our hearts na, Lord, I want to be like Boaz. I want to desire. My desire is to be like Boaz. Come on, let us worship the God. Let's worship the Lord. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give. Minsan pa, the Lord will bless you today. Come on. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face
agree to desire like Boaz. Amen. Amen. Come on, agree. Say amen. Minsan pa. Amen. 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 Be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and your children, and their children. Go before you, and behind you, and beside you. Come on! May God's favor be upon you! Be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. Amen. Come on! Desire to be like Boaz! Church, you do not need a reason to be Boaz. Hindi mo kailangan ng rason para maging Boaz. Pero, when you are coming unto God, nagkakaroon ng desire ang puso mo para maging Boaz. Kapag dinesire ng puso mo, God is working in you. Kikilusan ka ng Diyos, kinikilusan ka ng Diyos. And if your heart's desire is to be like Boaz, huwag kang mahiya to desire it. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, I want to be like Boaz. Gusto kong maging kagaya ni Boaz. Mukhang imposible. Napupunuin ng Diyos ikaw ng pagpapala. Pastora, paano ba yun? Wala naman akong trabaho, wala naman akong negosyo. Paano ako gagawing Boaz ni Lord? No. You do not know that our God can do the impossible things happen. Kayang gawing posible ng Panginoon lahat ng imposibleng bagay may gagawin si Lord. Only just when you desire to be like Boaz. When you desire to be like Boaz. At hayaan natin mga kapatid, J1 Lipa people, let our hearts desire be like this. Na hindi lamang ako, Lord, tatanggap ng pagpapala. Pero ako, Lord, mismo ang gagamitin mo para maging pagpapala sa iba. Come on, let this be your desire. Let this be your desire. And when you say amen to the Lord, you say yes to Him. You say yes to the Lord, say amen to God. Let me pray for you, Lord. To all those people who desire to be like Boaz, I declare, Panginoon, make them capable of being like Boaz. Panginoon, if their hearts is to be like Boaz, ipakita mo sa kanila ang napakatindi mong biyaya, ang napakatindi mong pabor, ang rumaragasa mong pagpapala, Panginoon. Yung pagpapala na hindi nila makontain, that they are so willing to give.
They're willing to sow, oh God. At hayaan mo, Panginoon, let us all be a blessing to other people. Na hindi lang kami basta mananatili at maghihintay ng pagpapala. Pero sa pananatili namin, Panginoon, gagamitin mo kami para maging pagpapala sa iba. Gagamitin mo kami para ma-exalt, Panginoon, ang pangalan mo sa buhay ng iba. Lord, use us to be your hand, to be your extension of your blessing to other people. Come on, church, let this be our desire, to be the extension of God's blessing to this generation, to this world. Hayaan mo, Panginoon, na ibigay namin sa iyo ang aming mga buhay. Let us all be like Boaz to other people. In Jesus' name, in Jesus' name. Right now, I release the power of God, the blessing of God sa buhay ng bawat isa. Na ang pagpapala na matatanggap natin sa mga susunod na panahon ay ibang klaseng pagpapala. Na sa bukid na pinagtatagumpayan natin, sa bukid na pinagtatrabahuhan natin, nandoon ang pagpapala ng Panginoon. Hindi humihinto, hindi pinagkukulang, always sustained mula sa Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, God. Salamat, Panginoon, sa desire para maging Boaz. We love you, Lord. Let you bless each and every one of us. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say, Amen, and Amen, and Amen, and Amen. Praise God.